Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, maganda naman sana yung naging pahayag ng mag-asawang Diskayan. May nakahanda silang sinumpaang salaysay. Subscribe in sorn yun. Ibig sabihin sinumpaan talaga, notaryado. Tsaka pinasumpa rin naman sila doon sa under oath sila doon nung nag-appear sila. Ibig sabihin, anumang sasabihin nila ay pwede silang makasuhan ng perjury kung magsisinungaling sila. Magagamit laban sa kanila. Kaya may inihanda ng sinumpaang salaysay. Binasa na lang nung si Pacifico ba yun? Si Corley, yung asawa ni Sarah. Binasa niya lang. Ngayon, ang pinaka-controversial doon, pinangalanan niya yung mga kongresista na mga kumukuha daw ng sa kanila, ng parang yung tinatawag nga nating SOP. Mga porsyento sa mga proyekto. Sa katunayan, malaki ang mga proyektong ay ang mga porsyentong kinukuha. Paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWs ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwar Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawan ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPW's Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPW's Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPW's Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPW's North Manila Deo, District Engineer Edgardo Sipingol of DPW's Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPW's Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWs na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City,
Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroño of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacific of Vizcaya, nagsasalaysay. Bali, 18 katao ang pinangalanan niya, mga kongresista ito, na pinangalanan na mayroon ding mga officials ng DPWH na nangungulikta daw sa kanila. Ang sabi daw ng mga officials na ito, mga district engineers, regional director, para daw yan kay Romualdez at kay Saldico. Ngayon, anong masasabi natin dyan? Okay naman yan. May mga pangalan na silang linabas, mga politiko, mga officials ng DPWH. Kaya lang, ang kapansin-pansin, wala man lang kahit isang senador. Wala man lang kahit isang senador. Sa katunayan, tinanong pa ni Jingo Estrada. Sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, salang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Diba? Safe na. Mr. Chair, I move that you strike of the record that Alam mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Mr. Chair? So, Maniwala naman tayong wala. Maniwala naman tayong wala. Yan ang problema sa nilantad ng mga diskaya. Parang may dinidiin lang sila eh. May gusto lang silang ipin down. Mukhang mga kongresista ang gusto nilang ipin down. Saka siyempre mga officials ng DPWH. Pagdating sa Senado, ayaw nila na mukhang yun ang kondisyon sa kanila, nila Marcoleta. Siyempre Senate Blue Ribbon Committee. Marcoleta. Wag kang magdadamay ng senador. Lalo na sila Chis Escudero, sila Villanueva, wag mong anuhan. Kaya para obvious na obvious eh. Ang isa pa, wala man lang wala silang alam ng mga anomalya ng Ibig sabihin, noong 2016 panahon ni Duterte hanggang 2022, wala. Kasi sinasabi nila 2022 daw yun, pataas. Ay wala. Kung ganun yung laman ng mga inilantad, expose, pagsisiwalat di umano ng mga diskaya, ibig sabihin, selective. Una, walang senador. Pangalawa, walang panahon ng Duterte. Walang panahon ng Duterte. Ay wala, hindi maganda yan. Ibig sabihin, may pinuprotektahan lang. May pinuprotektahan. May dinidiin lang sila, sigurado na, Kamara, sila Romualdez, pero may puprotektahan. Senador at saka yung mga panahon ni Duterte. Wala. Yun lang ang problema. Yun lang ang problema. Pero anyway, okay na rin yun. May pinangalan ng mga kongresista. Kaya lang dapat ituloy-tuloy pa ang pag-iimbestiga. Na pati talaga yung iba, tulad ng mga senador, pangalanan, at kahit yung panahon ni Duterte, ay masama sa mga iimbestigahan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.